Kung malakas naman ang kanyang depensa, bakit ba takot na takot si Harry bumalik? May red notice na hinihingi ang DOJ sa Interpol laban kay Harry Roque dahil sa kanyang kasong qualified human trafficking na may kasamang torture, kidnapping at sex trafficking. Malala ang mga paratang na kailangan niyang harapin. Di ba nga, sabi ni Harry Roque, bakit daw ba si Digong dinala sa ICC, gumagana naman ang ating mga korte at justice system? Gumagana naman pala Bakit ayaw niyang bumalik? Tatandaan na ang mga kaso ni Harry ay kaugnay sa umano'y scam hub sa Pampanga na pinatakbo ng Pogo na Lucky South 99. Sagot ni Roque, protektado raw siya ng non-refoulement at hindi siya pwedeng iuwi dahil asylum seeker siya sa Netherlands. Legally, hindi ito ganun kasimple. Himayin natin ang konsepto ng non-refoulement. Ayon sa 1951 Convention relating to the status of refugees, ang isang refugee ay isang taong hindi makabalik o ayaw bumalik sa kanyang bansa dahil sa makatuwirang pangamba na siya ay uusigin batay sa hindi makatuwirang rason, kagaya ng kanyang lahi, relihiyon, nasyonalidad, pagiging kasapi ng isang partikular na grupo o dahil sa kanyang pampulitikang paniniwala. Ang Article 33 ng Convention sinasabi, bawal ibalik ang isang refugee. Ito ang tinatawag na Principle of Non-Refoulement. Ngunit si Harry, hindi naman inuusig batay sa hindi makatwirang rason. Bagkus, meron siyang pananagutang kriminal na kailangan niyang harapin dahil sa Pogo operations na hindi niya dinedenay ang kanyang involvement dito sa Lucky South 99. Ang sabi niya, abogado lang daw siya ng Whirlwind, ang may-ari ng lupain kung saan nag-operate ang Lucky South. Baka naman. But that is a matter of defense that he can offer to the courts. But he should return first and face the law and the justice system. Kung malakas naman ang kanyang depensa, bakit ba takot na takot si Harry bumalik? In conclusion, I submit na hindi applicable kay Harry Roque ang principle of non-refoulement sa kasong ito. Agyamanak. Makinig kayo mga DDS. Makinig kayo mga DDS. DDS, present na ba ang lahat? Makinig kayo. Makinig. Gumamit ng pandinig at utak. Ito, ang sabi ng Panginoon nyo, mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Tandaan, ito na, tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagmahal, mapagpatawad. Pero, ito yung sinabi ng demonita. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Kayo na ang maghusga, mga DDS. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi niyang scripted, talagang wala sa puso. Dapat hindi niya sinasabi yun, kasi hindi niya naman pala mapapanindigan. Mapagpatawad, so hindi pala kumpleto yung Pasko mo, B. Dapat hindi mo sinabi yun. You're representing the office of the Vice President. Dapat sa'yo impeach ng paulit-ulit. Di ba? Ang kapal ng pagmukha mo. Nakakagigil ka. O mga DDS, sabihin na naman niya. Siyempre, yun yung nararamdaman. Yun yung nararamdaman niya sa dapat yun ang sinabi niya. Na dapat huwag patawarin ang mga kawatan na gaya ko. Sige, mga DDS ko, mga kawal ko, mga alipin kong mga uto-uto. Patayin niyo na ako. Ganun dapat yung sinabi niya, B. Kasi yun yung katotohanan. Ano ba? They say the only things certain are death and taxes. But in the Philippines, para bang corruption is already an accepted certainty. May solusyon dito, and let's not allow the corrupt to just push us into hopelessness and resignation. Isa sa proposed solution is Senator Bam Aquino's Cadena Bill, previously known as Blockchain the Budget Bill. Ano nga ba itong blockchain? It's basically a digital ledger, isang listahan ng transaksyon na secured and tamper-free. Imagine mo, isang digital na resibo na kapag naisulat na, hindi na mabubura o immutable. At hindi lang yan,
It is also decentralized. Lahat ng may access ay may copy nito, kaya transparent kung saan napupunta ang bawat piso. This isn't just an upgrade. This is changing the entire game. Wala nang pwedeng magsabi na na-misplace ang records o biglang na system error kapag naghahanap na ang COA at iba't iba pang tao. Kaya hindi na tayo matatakot na bigla-bigla may masusunog na building para sirain ang mga ebidensya, bawat contract, bawat bidding, bawat release ng pondo, nakataga na sa bato digitally. Mas mahirap magsinungaling kapag ang resibo mo ay hawak ng buong bayan. It's trailblazing use of anti-tampering technology para sa pera nating lahat. It's time to start trusting math and technology. Let's demand this digital chain to finally protect the people's budget. Agyamanak. Attorney Dil po, and this is Bite Size Batas.